Nung nakaraang araw mga besties, nag-rides ulit kami ni KV pero this time, long ride na dahil ang destination natin for this video ay sa Esperanza, Sultan Kudarat. May nabasa kasi kaming post sa Facebook na halo-halo festival pala doon at pupunta daw ang mga Miss Universe Philippines candidates. Alas 10 pa lang na umaga ay bumiyahe na kami dahil 1 PM daw dadating yung mga Miss U at tulad pa din ng mga nakaraan naming escapades, on a tight budget ulit kami. Hello besties, so ngayon dalawa kami ni KV nagbabalak kami pumunta sa Sultan Kudarat kasi dadayuin namin yung halo-halo festival nila. At sabi sa post nila, meron daw doon mga ganap ngayon, no? Miss Universe something yata mamayang alauna ng hapon. Sana tama yung pagkakabasa namin. Pero pag silip ko sa wallet ko, ito lang talaga pala yung laman. Wala na talaga kahit ano. Tingnan natin kung hanggang saan naabot to. Meron pa naman kami backup another 200, so bali 450 lang talaga yung pera namin. At nagbaon na rin kami, no? Nagbaon kami ng pagkain para mas makatipid. Para kahit pa paano, igagas na lang namin to. Hindi namin alam kung saan naabot. At kung ano magiging resulta nito, basta malalaman nyo na lang mamaya sa video. So let's go. At umabante na kami agad, baka kasi hindi namin maabutan kung ano mang importanteng ganap ang mangyayari doon mamayang alauna ng hapon. Touchdown Marbel. Going to Tacorong na kami with Kibi and me. Oh, ganda oh, Honda Civic oh. Honda Civic. Pagkatapos mag-stop over para magpalilim kasi sobrang init talaga ng biyahe ay umabante na ulit kami para hindi masayang ang oras. At habang nasa traffic kami ay saktong napahinto kami sa tapat ng Lechon House ni Chooks TV. Kaso sayang sarado kasi, hihingi sana kami ng ulam pang tanghalian. Skip na natin ang eksena sa biyahe at rekta na tayo dun sa pagdating namin sa Esperanza. Saktong alauna kami nag-touchdown sa mismong bayan nila. Ang kaso nga lang, sobrang epic fail na mga pangyayari dahil ang alauna na nabanggit doon sa post na nakita namin ay mali pala. Ang nakalagay pala sa poster nila na mga schedule of activities ay 8 AM to 11 AM na kung saan ay huli na din namin nakita nung nandun na kami ng alauna impunto. Kaya naman, ang inaasam namin na makita at maisama sa vlog ng mga Miss Universe candidates ay naging bato na lang. Gayunpaman, hindi pa din namin pinalagpas ang pagkakataon na maisama sa vlog ang mga lokal ng Esperanza. Yaman din lamang na nandito na kami. Kahit nakaalis na ang mga naggagandahang Miss Universe candidates, ay nandito naman mismo sa aming harapan ang mga mas importanteng bahagi ng selebrasyon na ito, ang mga tao. Alright, so besties, nakarating na kami sa wakas dito sa Esperanza, Sultan Kudarat. At kagagaling lang dito ng mga Miss Universe. Actually, nandito sila kanina. Dito sila siguro dito sila. Assuming na ito yung background namin, no? Kasi hindi na namin sila inabutan. Sobrang layo ng biyahe namin, galing pa kami Jensen, pumunta kami dito sa Sultan Kudarat at sobrang init ng panahon pero wala talaga, hindi namin nabutan. Pero okay lang kasi dito sa likuran naman natin ay nandito pa rin ang mga tao na pumipila at busy sa pagkain ng kanilang halo-halo. Pinagmamalaki ng Esperanza, Sultan Kudarat, no? Kasi sabi nga, ang Esperanza ang halo-halo capital of the Philippines, kaya sila dinayo ng mga Miss Universe dito kanina. Tara, samahan nyo kami para sa ating halo-halo experience for this vlog. At dahil lagpas tanghalian na nang dumating kami dito ay nakaramdam na kami ng gutom. Bibili sana kami na makakain dito kaso 100 na lang ang budget namin. Kaya nagpasya na lang kami na bumili ng 2 halo-halo para naman matikman namin ang pinagmamalaki nila at dahilan kung bakit kami nandito, ang halo-halo. At dito kay Ate Roxanne namin na piling bumili. At sinampulan niya pa kami kung paano ba gumawa ng halo-halo ala Esperanza, Sultan Kudarat. First, ubi. Next, saging, tapos pinya, sago, tapos gulaman. Ito naman, buko. Meron ding avocado. Tapos, ang nagpapasarap na aming halo-halo yung lychee plan. Tapos, condense, pampadagdag ng tamis. Lagyan ng kunting sugar. Tapos, mani. Gatas, Alaska. Kasi sponsor po tayo ng Alaska ngayon. Tapos, yellow. Tapos, takpan. Okay na, sir? Tapos na. Thank you po. Thank you. So
So, bumili kami ng halo-halo. Tigisa kami ni KV. Titikman natin to para malaman natin kung talaga bang pang halo-halo capital of the Philippines, no? Pero nakita niyo naman kanina ang process na ginawa ni Ate Roxanne. Sobrang dami ng sahog, no? Sa halagang 50 pesos, kasi ang dami niya na talaga. So, lalabas muna kami, kakain muna kami. Let's go! Halo-halo from Esperanza. Happy Halo-Halo Festival! Ganito lang yung lunch namin, cowboy. Kahit ganitong simpleng tanghalian lang ang meron kami, ay sumapat at nabusog naman kami. Maraming salamat sa mama ni KV na nag-prepare ng mga pagkain namin para sa araw na to. At sa may-ari nitong bakura na tinambayan namin para kumain. Shoutout po sa inyo. At pagkatapos namin kumain, bumalik pa ulit kami doon sa venue para mag-shoot pa ulit ng karagdagang mga videos bago kami umuwi. May mini event pa ulit sila na ginawa pero hindi na kami masyadong nakarelate. Awarding kasi ng mga stall na may pinakamagandang serbisyo ata or pinakamaraming benta sa araw na yon. Basta yun na yun. Maya-maya pa ay nagpasya na kami ni KV na umuwi para hindi kami abutan ng dilim o ulan sa daan. Mahirap na. Baka antukin ako habang nagmamaneho dahil sa sobrang pagod sa biyahe at buong maghapong mga ginawa. Sa lakad namin na ito, may iilang bagay kaming natutunan. Una, bago ka dumayo sa isang lugar para mag-content, hanggat maaari, sana may connection ka talaga para mapagkukunan mo ng tamang impormasyon tungkol sa mga kaganapan ng event na dadayuhin mo. Masaya naman yung lakad na hindi plinano. Pero pagdating sa mga ganito, dapat nakapaghanda ka at kompleto ang impormasyon mo. Pangalawa, kapag may gusto kang gawin, huwag mong palampasin. Kasi napatunayan namin ni KV na kapag ginusto mo pala talagang gawin ng isang bagay, kahit pa kulang ang budget o mga gamit, kaya namang diskartehan. Nakarating kami sa Esperanza galing sa Jensen gamit lamang ang 250 na panggasolina at 100 para sa halo-halo at another 100 na pantubig at konting snacks. Although limitado, pero nairaos naman namin ang buong trip hanggang sa makauwi. Kaya kung struggling content creator ka din kagaya namin, huwag mong sukuan kasi naumpisahan mo na yan. Itaguyod mo ng dahan-dahan hanggang dulo. Pangatlo, kagaya na na-experience namin sa trip na to, mataas ang expectations at excitement namin na maisama namin sa video ang mga Miss Universe candidates kasi syempre para na din sana sa inyo na manonood. Kaso hindi talaga namin inabutan. Sa totoo lang, nakaramdam talaga kami ng sobrang pagod pagdating namin dito sa bayan kasi para saan pa yung biniyahe namin ng napakalayo, wala namang inabutan. Pero sa mga ganitong pagkakataon, dapat maagap kang mag-comfort sa sarili mo at mag-isip agad ng how can I make the most out of this situation. Dapat flexible ka at huwag magpatalo sa pagkadismaya. Push pa din. The show must go on. Pwede din kasi nating i-apply sa buhay ang experience namin na ito. Hindi lahat ng mga expectations natin ay ipagkakaloob sa atin ng pagkakataon. Hindi lahat ng minamanifest natin ay para sa atin. Hindi natin pwedeng ipilit at diktahan ng Panginoon porke sa tingin natin deserving tayo. Pag hindi ibinigay, dapat mabilis ka mag-DIY. Divert mo agad ang attention, energy at motivation mo sa iba pang mga bagay na pwede mo pang magawa kaysa sa magpaka-depress at ngumawa. O siya, masyado na tayong napapalalim mga besties. Pero sana nagustuhan ninyo itong munting vlog namin para sa Halo-Halo Festival ng Esperanza. Kahit pa hindi naman namin naipakita sa inyo ang mga naggagandahang Miss Universe candidates. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong suporta. See you sa susunod na vlog!